Sinuspinde ng Department of Justice ang pagpapatupad ng bagong travel guidelines. Kasunod yan ng mga agam-agam ng ilang senador na baka mas lalo lang nitong pahirapan ang mga Pinoy na mag-a-abroad. Nasa frontline na balitang yan si Justine Punsalan. Hindi muna tuloy ang pagpapatupad ng bagong travel guidelines ng Interagency Council Against Trafficking simula September 3. Mismo si Justice Secretary Boying Remulla ang nag-utos na suspindihin muna ito. Gusto niya kasing mabigyan dinaw muna ang lahat ng isyong ibinabato sa bagong guidelines na nagtatakda sa documentary requirements na kailangang ipresenta ng mga Pinoy na lalabas ng bansa. We heed the call of the people to review. So we're doing that in the spirit of transparency. Handa rin daw ang DOJ sakaling ipatawag sila sa nilulutong pagdinig sa Senado. Target imbitahin dito ang mga pasaherong na offload o hindi nakasakay ng eroplano matapos hindi makalusot sa immigration officer. Karamihan sa kanila na offload dahil sa profiling. It's economic profiling. Dahil kung makita, hindi magaling mag-English, hindi maganda ang kasuotan, automatic. 90% chance magkakaroon po ng second screening. Pangamba pa ni Senate President Mig Zubiri, baka maging sanhilang ito ng korupsyon. Kung hihingin mo ng mga bank certificates, may mga title pa, may hiningi pa sila mga title proof of education, proof of occupation, kung saan ka nagtatrabaho. That can be prone to anti-privacy laws. Tanong pa ni Zubiri, bakit parang habang malaya nakakapaglabas-masok ng bansa ang mga POGO workers na anyay madalas nasasangkot sa mga krimen, pinaghihigpitan naman ng mga Pinoy. Dagdag pa ni Zubiri, dapat mabayaran din ng danyos ang mga na-offload na mapapatunayang lehitimo naman ang kanilang pakay sa ibang bansa. Kasi siyempre sila babayad nun pag nag-offload sila. Meron din silang kailangan ibigay na ayuda. Kasi isipin mo, pamilya kayo, 5 kayo, husband and wife, 3 anak. Pupunta kayong Hong Kong, i-offload mo sila. Magkano ng ginastos ng pamilya doon? It's not fair. It is not fair. And ganun na lang, ipa-offload mo sila, natalo sila ng 100,000 pesos, sorry na lang, sasabihin mo sa kanila, sorry na lang. Para naman kay Senate Majority Leader Joel Villanueva, hindi solusyon ang revised travel guidelines sa human trafficking. Sa datos kasi ng IACAT noong 2022, sa mahigit 32,000 Pinoy na na-offload, mahigit 400 lamang ang lumabas na biktima ng human trafficking. Ano po ba ang epekto nito sa pagsugpo talaga sa sinasabi nilang dapat kasing sugpuin ang human trafficking? Ibig sabihin po ba zero na ang magiging biktima ng human trafficking? Hindi po ito margin of error, Ginoong Pangulo. Hindi po. There is something wrong with the process. Pagtapak naman sa karapatang maglayag ng isang Pilipino ang bagong travel guidelines para kay Attorney Mel Santamaria. Basta't sinabing karapatan, ang sasabihin mo lang sa gobyerno, magbibigay ka lang ng notice, aalis ako. Present mo ang visa, present mo ang passport, present mo ang boarding pass, alis ka na. Ang nangyayari dito, humihingi ka ng permiso sa ating gobyerno para maglayag. Sapat na rin daw dapat ang visa bilang patunay na ang isang Pinoy ay may kapasidad na maglayag, lalo't mismo ang embahada na ng pupuntahang bansa ang nag-aproba nito. Kung talaga raw pagsugpo sa human trafficking ang layunin, payo pa ni Attorney Mel. Gamitin nyo ang intelligence fund ninyo. Hindi mo pwedeng remedyuhan o ayusin ang trafficking sa pamamagitan ng paglilimita o pagsusupil sa iba pang karapatan ng ordinaryong mamamayan. Gawin yung trabaho nyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Justine Punsalan, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.